inyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon at sumairi ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya't ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang kadahilanan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pa'y huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. At mayroon din namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magsimba ngayong Biyernes at dito mismo sa Quiapo Church, ang pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. At pinagpala po tayo ngayong ika-16 ng Agosto, atin pong ginugunita si San Roque, ang patron ng mga may kapansanan at ng lahat ng mga may pag-aalaga, nag-aalaga sa mga aso. Kaya't yun ang dahilan kung bakit nandito siya sa harapan, siya po'y ating ginugunita at pinararangalan. Nais ko pong bigyang pansin ang ating ebanghelyo na siyang kaugnay din ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na tumutukoy sa ugnayan ng Diyos sa tao. At ito ang dapat nating maging batayan, sukatan at huwaran ng ating ugnayan sa bawat isa at maging ugnayan din natin sa Diyos. At ito'y walang ibang salita na
nakatatanggap at pumapaloob ng katotohanan ito, kundi ang salitang katapatan, fidelity, faithfulness. So, yan ho ang mga salita, no? Parang ang bibigat. Napakaseryosong salita, katapatan. Katapatan, tapat, salitang ugat. Buwan ho ng wika tayo, kaya sisikapin nating buong homilya at pagninilay wikang Filipino tayo. Salitang ugat, tapat. Na kung ang tao o sino man nagpakita sa atin ng kabutihan, ang katapatan ay walang iba kundi kabutihan din ang aking isusukli at ang aking igaganti. Ito ho ang nakapaloob sa lahat ng ugnayan. Ugnayan ng mag-asawa, ugnayan ng magkaibigan, ugnayan ng magkapatid, ugnayan nating lahat na tayo ay tinatawag na maging tapat sa isa't isa. Una sa lahat sa Diyos at ikalawa sa bawat isa sa ating kapwa-tao. Huwag lang nating isipin na ang homilya ni Father ay tungkol sa buhay mag-asawa. Marami na ho kayong alam dyan. No? Dyan nga po sa ating harapan at sa gilid ng simbahan, bulag lang ang hindi makakakita. Ano ho nakasulat sa tarpaulin? No to divorce. Diba? So kahit sabihin natin nagkakaisa ang Kongreso at mga Senado at marami ng bansa, mangilan-ngilan na lang tayong naiiwan na sinasangayunan ng paghihiwalay, nanindigan ng Diyos at dapat ito rin ang paninindigan ng simbahan na hindi dapat maghiwalay. Bagkus katapatan ang dapat nating isabuhay. At pag sinabi yung katapatan, pasok ang lahat. May asawa, walang asawa, binata, dalaga, lahat po tayo ay tinatawag sa pagsasabuhay ng katapatan. At yun na nga po, kung ating hihimayin ng salitang katapatan, susuklian natin, tatapatan natin, papantayan natin ang ipinakitang mabutit maganda sa atin. Sa larangan ng kabutihan, no? Diyan natin isasabuhay, ipakikita ang katapatan. Na pag ako'y pinakitaan ng Diyos ng katapatan, ng kabutihan, dapat ko rin siyang suklian ng kabutihan. Kung ako'y pinakikinggan ng Diyos sa bawat kong daing, pagtawag at pananalangin, dapat ko rin siyang pakinggan sa bawat niyang hamon at pakiusap sa akin. Katapatan. Dito ho tayo nagkakamali Dito tayo nagkakasala kapag pinakitaan tayo ng maganda, ngunit sinuklian natin ng masama. Diba? Tapat, o halimbawa, sa loob ng buhay mag-asawa, bato-bato sa langit, tamaan sana ang dapat. No. Tapat ng asawa mo, nasa abroad, nagpapaka-martir sa laot ng dagat, nangungulila, umiiwa sa lahat ng mga babaeng pumapanik sa barko, nagtitipid, hindi kinakalimutan ang kanyang layunin, ang makapag-ipon para sa pamilya, asawa at mga anak na naghihintay sa Pilipinas. Ngunit, anong nangyayari? May tagpagtataksil ang asawang naiwan. Ang mga anak, hindi nag-aaral, nag-adik, na jaundice, hindi pumapasok, na pariwara. Nasaan na ang katapatan? So pag sinabi yung katapatan, pasok tayo lahat. Hindi lang ito sa pag-asawa. Ultimo sa mag-ina, ultimo sa mag-ama. Ako'y natutuksong bigyang pagninilay. Ito hong tagumpay ng bayan. Pahapyaw. Higit na mahalaga ang relasyon ng mag-ina, mag-ama. At dapat, kung ito ang pinili ng Diyos para sa atin, siya ang nanay mo, siya ang anak mo, tapat tayo dapat sa ating anak
at sa ating ina at ama. Higit pa sa iba, friends, they come and they go. You choose them. But parents, children, it was God who chose them for us. Pasensya na ho ha, napa-English tuloy ako. Naintindihan niyo naman ang ibig ko sabihin, na kung anong pinili at sinong pinili ng Diyos, ibinigay niya sa atin, sana'y tapatan natin ito ng kabutihan, pahalagahan natin, na hindi natin sila babaliwalain, hindi natin sila sasaktan, kundi mamahalin at pahahalagahan hanggang kamatayan. Ito po ang narinig natin sa unang pagbasa mula kay Ezekiel, na kahit may pagbabagong isip ang bayang Israel, nanindigan at naging tapat ang Diyos sa kanyang bayan, kaya't kinalimutan niya ang lahat ng pagkakasala ng bayang Israel at siya'y nanatiling Diyos ng kanyang bayang pinili. Ito ang pinaninindigan ng ating Panginoong Hesus, ang Poong Nazareno, na ang pinagsama ng Diyos, ang pinili ng Diyos, ang binasbasan ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ay hindi dapat paghiwalayin at baliwalain ng tao. Higit pa sa kaibigan, higit pa sa kanino man, pamilya ang dapat na mahalaga. At nawa, dito ho natin ipakita ang katapatan na hinihingi sa atin ng Diyos. Bilang anak, tapat kong gagawin ang pangako ko sa nanay ko. Mag-aaral po ako, papasok po ako, tatapusin ko po ang course ko, magbo-board exam po ako, papasa ako pa. Bilang ina, katapatan. Natatanggapin ko kahit may pagkukulang, pasaway ang aking mga anak. Mamahalin ko sila. Bilang mag-asawa, kasal man kayo sa sibil o kasal man sa simbahan, iisang formula. Sa hirap at ginhawa, sakit at kalusugan, hanggang kamatayan, walang hiwalayan. Tapat nating susundin at bibigyang buhay ang mga pangako nating ito sa isa't isa at lalo't higit sa Diyos. At nawa, lalo't higit, ito rin ho ang ating nawang maging pakikitungo sa Diyos, na sa pagsisikap nating maging tapat sa bawat isa, ang hantungan ng ating katapatan sa isa't isa ay hindi natin ipagkakait sa Diyos na tapat sa atin una sa lahat. Na hindi natin siya tatalikuran, hindi tayo magbibingi-bingihan sa kanyang mga panyaya at mga turo, hindi natin siya susuklian ng kasalanan at kasamaan. Bagkus, ang kabutihan niyang ipinakita sa atin, kabutihan din ang aking ibabalik sa Kanya at ipakikita sa iba. Katapatan, kabutihan, tapatan natin ang kabutihan ng Diyos sa pagiging tapat at mabuti sa isa't isa. Poong Jesus Nazareno, huwaran namin sa katapatan, ipanalangin mo kami.